Magandang gabi po mga kababayan, naimbaga gabi sa mga kapisat ko diyan sa Ilocos Region, sa inyo pong istoryang ito. Masanto Silabi sa mga Pangasinense at magandang mayap bingi sa mga kabalin ko, mga Kapampangan, sa mga Bicolano, maray na banggi, sa mga waray-waray, maupay nga gabi, sa mga Ilonggo, maayong gabi, sa mga Cebuano, maayong gabi, sa mga Boholano, maayong gabi, sa mga uh, Surigao ron, Maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Sa mga taga Barm, sa Marawi, sa Lanao Sur, Lanao Norte, sa Maguindanao Sur, Maguindanao del Norte, mapia magabi, langon sa inyo, assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Andito tayo pag-usapan natin ang pakikipaglaban ng katotohanan laban sa korupsyon na nangyari sa ating kagawaran ng edukasyon. Magandang gabi po, Presperis, Lorenzo Mercurio. Magandang gabi po. Pag-usapan natin ulit ito ngayon. Ako pa pala si Dr. Engineer Toto Bunyug Kausing at ang kasama natin ngayon itong ating bayani na kung sa English pa heroine ang tawagin. So si Marmy Cabuñas Bautista. At siya po ay ito ngayon. Miss Marmy Bautista, kumusta ka na at batiin mo naman ang ating mga taga-sunod, taga-subaybay. Magandang gabi po sa ating lahat. Dito naman po tayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta po sa atin sa ating live stream po, Sir Tuto. At sa mga nanonood po sa atin palagi. At sa mga kaaway ko po, magandang gabi din po sa inyong lahat. Sa mga may galit po sa akin, magandang gabi po pa rin sa inyong lahat. Sige, unahan muna natin. Sino ba yung nabanggit mong magkaaway? Pwede mo banggitin? Si Dr. Delia H. Patalod po at saka yung mga kasamahan po niya. Kasi nabalitaan ko po kanina na sabi po nila ay iirisin na daw po nila ako. Kaya iirisin? Ano ibig sabihin ng iirisin? Hindi ko rin po maintindihan kasi sinabi po nila sa akin na iirisin na daw po ako. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung gusto nilang sabihin sa iirisin. Kaya hindi po kasi ako umakyat ng bundok kanina, sir. Napagkwentuhan po nga nila kanina na narinig po na iirisin na daw po ako. Kaya depressed po ako kanina. Depressed po talaga ako. Naalala ko tuloy lahat ng mga pinagdaanan ko ng mga nakaraan, sir. Kaya hindi po ako maayos, sir. Teka muna, bago natin, total guro ka naman, ang eraser ay katumbas ng isa sa mga ginagamit mo sa school kung ikaw ay guro. Siyempre may eraser ka. So pag i-eraser mo, binura yung sa Tagalog pa. So kung i-erasin ka, ibig sabihin parang buburahin ka. Opo. So kung ako tanongin mo, may balak sila magpapatay sa iyo. Ganun lang ho kasimple. Opo. Sino nagsalita sa iyo? Sino nagkwento sa iyo niyan? Sinabi po sa akin ng taong nasa loob po ng eskwelahan, sir, at kinikwento po ng kanyang anak na iirisin daw po nila ako. Kaya pumunta po ako kanina kay Sir Jaime na napag-uusapan po namin kanina na sir, habang tumatagal ay lumalala po yung pagbabanta po sa akin. Okay. So, yung nagkwento sa iyo ay anak ng isang guro din doon sa San Fabian. Hindi po. Guro po talaga siya doon sa loob, sir. Loob. Anong school? San Fabian Integrated Sped Center po. Yung anak niya ang nagkwento. Opo. Pinikwento po niya sa kinukwento po niya sa mga kasamahan niyang guro din, sir. Pero hindi mo pwede magitin yung pangalan ng guro. Hindi po. Okay. So, yung nagkwento sa'yo, sino nagkwento sa'yo? Teacher po sa loob, sir. Yung teacher ba na nagkwento sa'yo, yun din yung teacher na yung anak niya nagkwento? Hindi po. Base sa kwento,
Saan nanggaling ang kwento na i-receive ka na? Narinig po niya mismo, sir, na sinabi po ni Sir Wendell na siya po mismo nagsabi na iirisin ako. Sino yung Wendell sinasabi na narinig niya nagsalita? Si Wendell Ramsey po at Talot po, yung kasama po sa kinasuhan po natin sa Kingsville po, sir. Anak po ni Dr. Delia Patalod. Sige. Isa sa mga kinasuhan mo kasi dito na may corruption sa ghost students ay si Dr. Tolentino Aquino na Region 1 or Ilocos Region DepEd Regional Director, si Dr. Jupiter Pitilla na Education Supervisor ng ALS or Alternative Learning Center at the Pangasinan 2 Schools Divisions Office. Saka si Dr. Vivian Lucis Pagatpatan na siyang superintendent sa Pangasinan 2 Schools Divisions Office sa Binalunan, Pangasinan. Tapos si Mrs. Delia Hopana Patalud na siyang District Supervisor sa San Fabian 2 District Office sa San Fabian, Pangasinan. At tapos yung sinasabi mo na kinasuhan, ito ba si Mr. Wendell Rassi H. Patalod? Ito yung nagbabala sa iyo, nagpasabi na i-resign ka. Okay, napa-blatter mo ba ito? Hindi po ako umalis po kasi ng bahay, sir, kasi nga po depressed po ako maghapon, sir. Bumalik po sa akin lahat yung mga nangyari, kaya hindi po ako lumabas. Kanina lang po mga hapon na nung dumating na po sila, Sir Jaime, kasi galing po sila biyahe, pinuntahan ko po siya. Okay. So, kung iirisin, ang sinasabi ay ano raw, wala nang ibang binanggit, anong dahilan? Walang sinabi, walang narinig ng bata sa kay Wendell, sinabi, gano'n iirisin ka lang. Ayaw kasi na pong wala na po kasing may gustong kausapin po ako, sir. Basta sabi niya, mag-ingat ka lang, madam. Mag-ingat po kayo. Tignan niyo po yung mga, kung nagda-drive po kayo, tignan niyo po yung mga side mirror niyo kasi ganito po ang mga pinag-uusapan. Okay. So, binigyan lang po ako ng babala, sir. Napaki-blatter nyo sa, ang barangay ba, kakampi mo, barangay sa barangay kung saan ka nakatira? Opo. So, pwede mo ba i-blatter doon yung pananakot sa'yo na patayin ka, i-resign ka? Oh, yes, sir. Pagka-blatter mo, Opo. mapasama ka na lang kay Sir Jaime. At iba pang mga tao, pag may lumakad ka doon, huwag kang lumakad na mag-isa ka. Siguro, suggestion ko, total may bahay ka naman doon sa Baguio o sa ibang lugar, doon ka na muna lumagi. At pwede naman, kaya lang nagre-report ka sa school kahit na hindi ka, kahit nililipat ka, di ba? Nagre-report ka sa San Fabian. Opo, sir. Pero lately po, sir, hindi na po ako umakyat ng bundok, sir, kasi lahat po ng kamag-anak po ni Dr. Patalod at saka ang bahay po nila ay tapat lang po ng eskwelahan, magkabila ang kalsada lang po. At saka lahat po ng ditukanan ko ay mga kamag-anak po niya. Kaya ang seguridad ko din po, iniisip ko din, ayaw ko lang po na magkaroon ng enkwentro doon. Siyempre alam ko po na mainit po ang ulo nila. Saka yung area po kasi, sir, bundok po, hindi ka po makatakbo agad kasi yung one way lang po yung yung daan, sir. Okay. So, pwede ka report ka sa police, humingi ka ng police assistance? Kasi pag gano'n sa bagay na yan, ang gagawin nila, maaaring magpadala sila sa halinhinan ng mga police officer na magbabantay sa iyo sa bahay mo, na maglilibot-libot mga pulis, at sa tuwing pag magpasok ka sa school, mayroong mag-aalalay sa iyo ng pulis, at pagdating doon sa school, may pulis na magbabantay sa iyo. Sabihin mo kay Sir Jaime, mapatulong ka, humingi ka sa PNP ng security escorts, kahit isa o dalawa.
Okay, ano na lang, pagtulungan na lang natin kung may allowance tayong ibibigay sa mga police escorts. So, gagawin mo rin mamaya, hinantay ko si Mr. Jaime kung papasok siya. Hindi ko alam kung marunong siya. So anyway, at least ang nangyari kanina, maliban dyan sa may death threat ka, nga nanggaling mismo sa anak ni siyang utak, 'di ba? Ang utak to ng ghost student si Delia Hufana Patalod. Opo. Saka yung Yan anak ko niya. ang utak, tapos ang anak niya, yon ang gumigitna sa kanya, grupo ni Delia Hufana Patalod na mga sindikato at saka mga mobile teachers, 'di ba? Yes, sir. Tapos siya ang kumakausap sa mga mobile teachers na kung magbibigay ng mga pangalan ng mga i-enroll sa Kingsville, dito nila kay Windel binibigay ang mga papel ng bata, mga Opo. dokumento ng bata. Opo. Saka sa kanya din po, dinadaanan kasi po yung mga papilis po sa opisina po ni Dr. Delia H. Patalod po kapag nag-submit na po yung mga mobile teachers, binibigay po mismo doon sa opisina po niya, then dinadala po nila sa Kingsville. Okay. Pwede mo ba maibahagi sa tagapakinig natin ayon sa reklamo mo, anong naging papel ni Windel Rashi Hopana Patalod na bakit galit na galit sa'yo? Siya po kasi yung cancer, siya po yung kasama sa Kingsville na kasama po nila sa loob sa Kingsville po si Wendell Rashi Patalod po sa implementation po nila ng senior high school sa ALS po, sir. Siya po ang tao nila sa labas, si Wendell Rashi po. Siya po ang nagbibigay ng mga enrollment buong Pangasinan at saka yung mga nakukuha nila sa labas ng Pangasinan. Sila pong mag-ina po kasi ang nagbibigay ng pinakamalaking enrollment po sa Kingsville. Ibig sabihin, ang contact ng Kingsville na magbibigay ng mga enrollees ay si Windel Rashi Patalod. Opo. Nakakasama yung nanay niya. Opo. Kasi po kapag wala po kasing nakakapag-direct po doon sa Kingsville mismo na mga mobile teacher po. May dalawa po na nagbalak na dumirect na po sa Kingsville pero tinanggal po sila. Tinanggal po sila sa listahan kaya hindi na po sila nakapag-submit ng mga pangalan. Hindi na po sila na-include sa pagbibigay po ng subsidy sa kanila nung nag-direct po sila. Yung sinasabi mo tinanggal, yan sila mobile teachers din? Opo, mobile teachers po sila, sir, na kasama po nila. Kasi po, ang hatian po ng pera kasi, sir, hindi po maayos. Sabihin po nila na hindi pa nagbayad ang Kingsville, pero ang totoo naman, bayad na po ang Kingsville sa kanila. Kasi sila po ang tumatanggap ng pera, sir. Lahat ng mapupunta sa mga... Sinong tumatanggap? Si Dr. Patalod po at saka si Wendell Rashi Patalod po. Sila po ang nagpe-payroll sa mga teachers po, mga mobile teachers po. Sila po ang nagbibigay ng mga incentives po nila. Okay, ulitin lang natin. Tama ba ako sa pagsabi ko, base sa sinabi mo nung una, na ang dapat na binibigay ni Windel Rashi Patalod ay 2,000 kada mobile teachers. Kada enroll, kada isang estudyante na ma-enroll nila. Opo, sir. Isang learner. So ngayon, ilan naman ang mga enrollees ng dalawa sinasabi mo na tinanggal? Sila po yung mga top-notchers, sir, sa Mangaldan at saka San Jacinto, sir. Top-notcher saan? Top-notcher po ng pinakamalaking binibigay na number ng learners po sa Kingsville, sir. So top-notcher sila sa pagbibigay ng pangalan na magiging ghost students, tama? Okay. Kasi ang nangyayari po kasi, sir, kapag halimbawa ngayong junior high school sila, grade 11 po
kapag grade 11 po sila, yung pinasok mo ngayong grade 11, sir, dapat kapag mag-grade 12 siya, ganun pa rin kalaki, ay ganun pa rin yung tatanggapin mo kapag grade 12 siya. So, kapag pumasok ka ngayon ng grade, nagpasok ka ulit ng panibagong grade 11, iba na naman po yun natatanggapin mo. So, bali dalawa na po, yung grade 11 mo, saka yung nag-grade 12, bali dalawang beses po kapang tatanggap sa isang taon, yung pang grade 12 mo at saka sa pang grade 11. So, continuous po yung pagtanggap mo ng pera hanggang sa makagraduate po yung bata. Kaya lang po ang nangyayari kasi, sir, kaya minsan nag-aaway-away sila, nagkakaanuhan sila. Yung binabayaran na lang, minsan na lang sila binabayaran yung grade 11 lang bayad nila, yung grade 12 hindi na po nila ibibigay yung incentive ng mobile teacher. Kaya nagrereklamo po si mobile teacher na bakit hindi po maibigay yung grade 12 na ipa-enroll pa rin. So, ang nangyayari, sir, continuous po yung pagtanggap. Bali, 2 beses, grade 11 at saka grade 12, dapat ang matatanggap po nila. So, ibig sabihin, pangungurakot na nga, hindi pa tapat sa pangungurakot. Yung pangako nila doon sa taga-mobile teachers, hindi nila binibigay kada estudyante. Opo. Isa lang. Yun nga ang paglalabag nila sa kasunduan ay iisa lang ang binigay, hindi dalawa. Kahit na dalawang pinag-enroll. Mm-hmm. So, kaya po sumingaw po yan, sir, kasi nagkakaaway-away din po sila na ganyan, may tinanggal. Kaya pag sinabi mo tinanggal, ano ibig sabihin ng tinanggal? Hindi na po sila pwedeng magbigay ng mga enrollees sa kanila, sir. Blacklisted po sila, sir. Hindi na po sila pwedeng magbigay ng enrollees yung dalawa. Hindi na po pwede. Pero ano pa rin sila? Mobile teacher pa rin sila? Opo, mobile teacher pa rin po sila ng DepEd. Yun nga po ang sinasabi ko kasi, sir, hindi naman po sila empleyado ng Kingsville. Bakit sa Kingsville po sila nagbibigay ng pinakamaraming oras nila magtrabaho? Empleyado po sila ng Department of Education, kaya dapat po ang full-time sana na pagtatrabahuan po nila ay sa Department of Education. Hindi po kasi nahahati na po kasi ang oras po nila sa trabaho nila sa Department of Education as a mobile teacher. Tapos dun sa pag-recruit po nila ng learners nila na isasubmit nila sa Kingsville. Kaya nawawala na po pagka-mobile teacher po nila, nagfo-focus po ngayon sila sa Kingsville. Yun po yung sinasabi ko po sa aking mga head po na sana maigting na monitoring sana ang nangyari doon sa mga mobile teacher that time para po sana natutukan sila na talagang trabaho sa DepEd ang nakikita. Hindi po yung kasi ako naging mobile teacher po ako ng maraming sa akin po ang oras ko. Yung oras ko po ay base sa oras ng mga scheduled ng mga bata. So marami akong oras, kung talagang gagamitin mo siya sa maayos, marami kang matutulungan. Pero kung gagamitin mo rin sa pansarili mo, marami ka ding magagawa na paraan, sir. Pero kung talagang public servant ka at iisipin mo talaga ang kapakanan ng mga bata at kapakanan ng pagserbisyong totoo talaga ilalaan mo po ito para sa mga bata. Okay. So anyway, nais ko muna ipabasa dito sa screen natin yung report na kung saan ay pinupost na ni Jingo Estrada pag-imbestiga nito sa lahat ng mga voucher program at sa mga ghost students. At mukhang hindi lang sa Pangasinan meron, kundi sa iba't ibang parte ng bansa natin kalat na rin. Ito, basahin natin muna ang pinalabas na statement ni Mr. Jingo Estrada. Nababasa mo ba? Nakikita mo? Yung statement ni Jingo Estrada. Okay, basahin natin sabay-sabay. Jingoy 6 Senate probe on alleged ghost students. Senate President Pro Tempore Jingo Estrada has called the Senate for a Senate investigation. Mag-imbestiga na. So, sumulat din tayo sa Quadcom. Baka ma-Quadcom dito ng mga loko-loko ito. Senior High School Voucher Program ng Department of Education, emphasizing the need to craft needed remedial measures. Sabi ni Estrada,
ang efforts na ginagawa ng DepEd ay parang nabalahura kasi nang lumabas itong isyu na may ghost students. So kailangan daw ang malaman ng Kongreso para malaman kung anong remedyo ang gagawin at hindi na maulit yung ghost students na ginagawa. So anyway, ito naman ay kasunod ng investigasyon na pinapaigting din ni sa DepEd Secretary Sani Angara na kung saan ay nirequest niya na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na magsagawa na ng investigasyon. So, yan po. So, ano masasabi mo rito sa mga galaw ng opisyal ng bayan natin, lalo na siyempre sa Senado, baka ipapatawag ka. O ano masabi mo diyan? Papasalamat po ako, sir, kahit papaano, sir, na nag-uumpisa na po ang investigasyon at naggumagawa na po sila ng way para po maimbestigahan po yung sinumbong po natin, sir. Kung mangyari po yun, sir, na mayroong investigation, handa po akong humarap sa kanila at sabihin po ang katotohanan sa kung saan man pong gagawin nilang conferences or meetings po na gagawin po nila. Okay. Ngayon, dadako tayo ngayon. Di ba yung anak mo, ilan ang anak mo pala? 4 po. 4. Ang pinakamatanda mo, ilang taon na? 19 na po, sir. So 19, anong pangalan niya? Hindi po, pwede po bang wag na po yung pangalan niya, sir? Babae ba o lalaki? Lalaki po. Okay. So ngayon, nag-aaral ba siya? Hindi. Sa ngayon? Nag-aaral po, sir. So, balita ko, sinabi sa akin ni Mr. Jaime ay scholar daw yung anak mo. Totoo Opo, yan? Sir. Scholar, okay. Scholar po siya sa sir, isa po siya sa nabigyan ng scholar po niya sa San Fabian kasi hiniling ko po nung kay mayor po namin na kung pwede po maisama po yung anak ko sa scholarship at natuwa po ako at naisama po yung anak ko noong una, pero po nung nag-second sem na po at saka ngayon po ay hindi na po nakasama yung anak ko po. So, wala na pong natanggap yung anak ko. So, sa second sem, hindi na nakatanggap ng scholarship ang anak mo? Opo. Okay. Nag-submit po ako ng requirements kasi po mayroon pong requirements na isinasubmit po, sir, pero wala na pong natanggap. Kasi marami po kasing scholarship na tinutulungan po si Mayor. Halos lahat ng bata po dito sa San Fabian, sir, malaki po ang naitutulong niya para kasi po yung programa niya na isang bata, dapat may isang makapagtapos sa isang pamilya para siya po ang tutulong sa kanyang pamilya sa mga susunod na kanyang mga kapatid. Kaya lang po yung anak ko, sir, hindi na po siya nakasama sa scholarship nung second sem po. Sa sabi mo nag-submit ka rin ng requirements at hindi na naisama ngayon scholar ang anak mo. Ano ang alam mo na dahilan bakit hindi na siya sinama as scholar? Hindi ko po alam, sir, kung ano po ang dahilan nila bakit hindi na po ako hindi po na po siya naisama. Lalo't nag-message po ako noon nung panahon na suspended po ako, nag-message po ako sa aming mayor na sana matulungan po niya ako na maisama yung bata para mayroon pong pang-tuition. Kaya lang po hindi po yata nakita ng aming mayor kasi hindi naman po siya nag-reply sa aking message. Kaya hindi ko po alam, sir, kung ano po ang dahilan bakit po. Okay. Kailan nawala sa scholarship ang anak mo? Second sem, sir.
Itong second Kailan, semester. naguluhan kasi ako ngayon. Dati iba yung semester. Ngayon, ano bang semester ngayon? Anong umpisa na buwan ng semester, second sem? Dire-diretso po kasi yung sa kanila sir eh. Oo nga. Dire-diretso. Sir, Ano yan? October? nagtry semester po sila kasi sir. Nag-start po Okay. sila ng klase sir ng start po sila ng klase ng December. Okay. Mag-enroll po sila ng December, then diretso na po yun sir. Nitong ano sir, na-suspend po ako, may enrollment po pero hindi na po siya hindi po siya nabigyan sir. So suppose hindi na taon sa trimester, pangatlong semester. Pag-enroll ng anak mo na wala na siyang tuition na Sa binigay. second semester po, wala na po siyang, hindi na po siya nakatanggap. So, ano ang maaring dahilan na naisip mo kung hindi man lang, walang man lang sinabi sa iyo? Ang tumatakbo na lang po sa isip ko sir kapag pag tinatanong po ako din tinatanong ko bakit kaya hindi na siya kasama. Siguro parte na rin po 'yan dahil sa galit po sila sa akin dahil nga po ganito ang nangyari ganito ang nangyari. Nakalagpas na po kasi ang San Fabian po sa problema. Ibig sabihin, si Mayora, ay wala naman siyang kinalaman sa DepEd. Bakit siya magagalit sa iyo? Ang scholarship na binibigay niya, pera naman ng San Fabian yun. O bakit siya magagalit sa iyo kung meron man? Halimbawa, ano ang sa palagay mo lang? Wala naman po kasi dapat ikagalit sa akin si Mayora sir. Ako po ang nagtataka sir kasi ang pinaupo po nila nakapalit ko po doon sa bundok ay kamag-anak po nila. Okay. So, di ba nung suspendido ka, wala ka na doon sa school mo. 3 buwan. Tapos sinabi mo, bumalik ka, sinabi mo kahapon, bumalik ka December 23. Apo. Okay. Nang December 23, bumalik ka, ay nag-render ka dapat ng duty mo. Tapos sabi mo, yung hindi ka naka-duty kasi may ibang tao nilagay ron. Tama? O sino bang nilagay doon? Ito ba yung kamag-anak ni Mayor? Opo. Ano pangalan kamag-anak ni Mayor? Marcy po. Marcy Agbayani. Marcy Agbayani. Sino bang pangalan ng Mayor ninyo dyan? Marlene Agbayani po. So si Marcy Agbayani na ipinalit sa iyo, pilit na ipinalit sa iyo ni Dr. Vivian Luz Pagatpatan at Dr. Delia Hopana Patalod ay si Mercy Agbayani. Sila nagpalit kahit alam nila na hindi pwede lagyan ng pwesto kasi may item na dyan na ikaw humawak. Tama? Opo. Okay. So ngayon, ano ang relasyon ni Mayor Marlene Agbayani kay Marcy Agbayani na ginawang principal ngayon sa school mo? Bilang po niya si Marcy Agbayani po, si Mayor Marlene Agbayani po. Kasi po si Vice Mayor Constante Agbayani po at yung kapatid po ni Vice Mayor Constante Agbayani po, asawa po ni Marcy Agbayani. Okay. Tika mo na, si Vice Mayor ba Mr. ni Mayor? Opo, mag-asawa po sila. Aba, ano yung family dynasty? Mayor, Mrs., Vice Mayor, Mr. Sino bang dating mayor dyan? Si Mr.? Si Mr. po. Naku, nagpalit-palit ng pwesto. Pagkatapos, pinalawak nila ang kanilang family dynasty at ginawang school principal ang anak nila. Inagaw ang pwesto mula sa iyo. Tama ba ako? Hipag po ni Vice Mayor po yung pinaupo. Asawa po kapatid niya. Parang kapatid niya na rin. Di ba? Kasi hipag niya eh. Opo. So, nakakabastos naman ito. So, yan ay ginawa kasabay nung ikaw ay nag-imbestiga at nagkainitan na tungkol doon sa ghost students na issue. Tama? Opo.
Ay nako. So nakakalungkot lang, no, at nangyayari sa gano'n. Sana marinig tayo ni Mayor Marlene Agbayani. Please naman ibalik mo yung scholarship ng anak ni Principal Marmy Cabuñas Bautista. At please naman, kayo na rin ang gumawa ng paraan kasi labag po sa batas yung mag-agaw ka ng pwesto na may nakaupo ng ibang tao. Kasi kung ganito, binabalaan ko kayo mayora at saka vice mayor, kakasuhan ko po kayo pag hindi nyo kinumbinsi na paalisin yung inyong kamag-anak dyan. May pwesto na yan na hawak ng ibang tao. Bakit siksikin yung sarili na dyan? Labag po sa Civil Service Commission yan. So, having known that, Mrs. Marmy Bautista, are you willing that we will file a case against Mercy Agbayani? Pag hindi po talaga nila inayos, sir. Actually, sir, mayroon na po akong naipile sa kanya po sa illegal installation po niya doon sa school. Kasi sabi ko nga po siya kanya, sir, nung nag-usap po kami, Madam, alam mo naman po na nakaupo ako dito. Bakit po pumayag kayo na tanggapin yung order? Naiintindihan ko po na ah, sumunod lang po kayo sa order po ng ating superintendent. Pero sir, pero madam, sabi ko po, alam po natin, alam po ninyo na nandito pa po ako sa school. Sana po inantay niyo po muna sana ako na nakaalis bago po sana kayo umupo, sabi ko po sa kanya. So, anong sagot niya sa'yo? Wala po. Ang pinipilit nga po niya sa akin ay kunin na po niya yung opisina ko. Kinukuha niya po yung susi. Nagsulat na rin po siya sa akin, demanding me na ibigay ko sa kanya yung susi sa opisina ko. Binibigyan po niya ako ng palugit na 5 araw para mai-surrender ko na po sa kanya yung susi. So, kasuhan na lang natin siya. Paggawa mo ng salaysay kay Mr. Jaime Aquino yan. Salaysay mo, sampa tayo ng kaso na sa piskal na ang kasong usurpation of authority. Mali yun kasi bawal ang appointment niya. Dapat ikaw dyan. At yung nakasampa ka na ba ng illegal dismissal sa civil service laban sa nag-alis sa'yo dyan? Sino ba nag-alis sa'yo? Si Dr. Vivian po. Dr. Vivian Los Pagkatpatan. Opo. May papel ba niya sa pagpatanggal si Dr. Tolentino Aquino? Hindi ko po alam, sir, pero nasabi rin po sa akin na pinatawag daw po sila sa region at nag-usap-usap daw po sila. So, ibig sabihin po, nalaman na rin po ng aming mahal na direktor na kung ano po ang nangyayari sa amin. Kaya sigurado po ako na alam po niya kung ano po yung nangyari, sir. Kasi sabi ko nga po, ganito na po ang nangyayari. At saka ako po, sir, pumunta po ako noon sa region, pero hindi po ako in-entertain. Okay, saan bang regional office nyo? San Fernando po, sir. San Fernando, La Union. Opo. Okay, so si Delia Hupana Patalon, may papel ba sa pagtanggal sa'yo? Malapit po kasi siya si Madam Delia Patalo po sa aming mayor sa vice mayor. Okay. Pero yung pagtanggal sa iyo nakalagay ba sa papel yan? Opo, na yun po yung sa reassignment ko po, yung po nasulat, sir. So may pinatanggap sa iyo na reassignment order na sinasabi mo dapat special order at hindi special order, tama ako? Opo, sir. So, sino nakapirma sa reassignment order? Si Madam Dr. Vivian Luz Pagkatpatan po. Okay. So, siya ang may sala ngayon ito. So, ngayon, ang masuggest ko ito, paggawan mo na rin ng salaysay pagpatanggal, kasuhan natin ng illegal dismissal at grave misconduct si Miss Vivian Luz ES Pagkatpatan kasi po bawal sa batas
yung maglagay ka ng isang tao sa pwesto na mayroon ng taong nakaupo. Ang tanging pwede mo lamang mapaglagyan ay yung bakanting pwesto. Pero kanyang ginawa, naglagay siya kahit na may nakaupo. So okay, kakasuhan mo na. Opo. Pakisabi ka kay Mr. Jaime Aquino na gawa na ng sinumpang salaysay ito. So anyway, ang latest natin sa ngayon ay ano masabi mo, may narinig akong balita na pinatawag na ang lahat ng mga itong kinasuhan mo at pinapunta na sila sa DepEd Manila. Ano masabi mo diyan? Mas maganda po yun na pinatawag na po sila, sir, para matapos na rin po yung paghihirap ko po at maumpisahan na rin po ang investigasyon sa kanilang lahat para po lumabas na po ang katotohanan. Kasi lagi po nilang sinasabi na kasinungalingan lang, fake news lang yung aking mga sinasabi. Pero alam po nila, sir, at alam po nilang lahat, takot lang po silang magsabi ng katotohanan dahil nga po, sir, sa ganitong sitwasyon na pag magsasabi ka po ng katotohanan, ang bagsak mo talaga ay maraming parusa at maraming pagsubok na darating sa buhay. Kaya, sir, kahit na alam po nila ang katotohanan, talagang hindi po sila nagkukusa na magsasabi. Kaya nga po sabi ko, kung hindi po ako lalabas at hindi ko sasabihin ang katotohanan, hanggang kailan may makakaranas ng ganitong paghihirap na patuloy ng maraming taon na po. Matagal na panahon na po to na nangyayari, sir. Kaya lang, sir, wala po talagang may lakas ng loob na nagsasabi kasi po takot din po sila, sir. Kaya maraming salamat po kay DepEd Secretary Angara sa agarang pagtugon po niya sa sinampa po natin, sir. So, ibig mo sabihin, wala pang ibang nagreklamo, ikaw lang kauna-unahan nagreklamo dyan sa Pangasinan, DepEd? Opo, sir. So, ngayon, may nabalitaan din ako na itong mga opisyal na pinagkasuhan mo, lahat po sila ay nag-leave na ngayon. Si Mrs. Patalod, pati si Wendell Rashi, Patalod na sinasabi ng bata na kausap, anak ng teacher na kausap mo na nagsabi sa'yo na iirisin ka ni Wendell, ay nag-leave din daw pati si Wendell, nag-leave sa trabaho. So sila, Vivian Luz Pagatpatan, si Delia Hupana Patalod at saka si Wendell Resi Patalod ay nag-leave din daw. Ano masabi mo dyan? Nabalitaan ko rin po yung ginagawa po nila ngayon na pinupuntahan po nila yung mga batang graduate na kinakausap po nila. Sabi ko po sa kanila, makausap po nilang lahat ang mga nandyan sa labas na mga bata, hindi po nila makakausap yung mga taong nandito sa paligid ko. Kaya marami pa rin lalabas pa rin ang mga nandito sa paligid ko, natatayo po kami sa sinasabi ko pong ghost student. Kasi nag-umpisa na po sila pinapalabas po nila na may pag-aaral, kinakausap po nila yung mga bata, kinakausap po nila, pinupuntahan po nila yung mga learners. Pero hindi po lahat ng mga learners na yan ay makakausap po nila. Kaya naglilib po sila na kausapin ang mga bata po. So, may binigay ka ba sa akin, hindi ko nakita na video na nakausap nyo na bata na isa sa mga ALS na bata? Meron po, sir. Kaya lang po, sir, hindi ko pa po kasi naipaalam sa mga magulang na ipipresent po natin yung bata. Iba-blurred ko lang ang mukha niya pag bago ko i-play. Opo. So, anyway, para mapakita lang natin na totoo yung mga pinagsasabi mo. So, sa ngayon, nais ko lang i-summarize sa ngayon kasi mag 40 minutes na. Ang nangyari, di ba ang nangyari dyan, ang
ang kotsabahan nagmula kay Director Tolentino Aquino, kay Dr. Vivian Patalod, Vivian Luz Pagatpatan, si Dr. Delia Hopena Patalino, si Mr. Windel Rachi Patalod, kasama si Roberlin Castronebo at Dr. Jupitil Pitilla. So ang kanilang sindikato mag-i-enroll kunwari ng ghost o hindi totoong estudyante na i-enroll sa Kingsville bilang senior high school. So ngayon, ang katotohanan, yung mga taong in-enroll nila ay hindi alam na in-enroll sila. At para naman ang kumikita sila sa pamamagitan ng pagkubra sa binabayad ng Department of Education nandun sa Kingsville. At mula sa Kingsville, bibigyan nila ng share itong mga membro ng sindikato. Tama po ba ako? Ganon ang pagkakwento. Okay, so dyan muna, magpaalam muna tayo at gagawa na lang tayo may follow-up sa sunod. At least magpahinga ka muna at bantayan mo, mag-lock ka ng bahay mo na wala makapasok sa bahay mo. Okay? Sige, magandang gabi na. Kahit ano lang tayo, batiin natin ang mga nag-ano dito, nagbabati sa iyo. Isa-isa na lang natin si Presperes, Mayap Abak, Presperes, Emily Tunggol, Aquina, Marie, Isidam ID, mga tika, usap niya pala yan. So, si Crispin Rivero, si Art Miniature, Marhay na Banggi po, Doktor, Engineer Toto. So, tapos si Crispin Rivera, magandang gabi po, Ma'am Marmi Bautista, ingat po kayo. Tapos, si Art Miniature, Marhay na Banggi, din po sa ating hero, Ma'am Marmi Bautista. Proud po ako sa iyo, Ma'am. Tapos si Marilo Fabian, good evening po, Dr. To, and to you, Miss Marmi, God bless you. Tapos si Crispin Rivera, nag-comment siya doon sa irisin, parang buburahin. So ang interpretasyon ko na iirisin ka ay baka may ipapatay ka sa riding in tandem. So, meron ka bang CCTV dyan sa bahay mo tinitirhan? Wala po, sir. So, Johnny Bunagan, baka gurgurin siya, vocabulary ni Madam Marlica yan. Ibig sabihin yan, papatayin ka, erase, ganon. So, kasuhan na lang natin ito ng grave threat, kaya lang wala tayong direkta na ebidensya. Ang bata ba willing magsalita, yung nakarinig? Kung willing siya magsalita, pwede na natin siya gawing ebidensya, testigo. So, Art Miniature, nakaka-alarma na naman yung sinasabi nila na irisin. Dr. Toto, pwede po ba blatter yan? Oo, kausapin ko yung kasama niya na samahan, pupunta sa pulis at sampan nyo na ng kaso, hindi lang blatter. Total, may bata, ipatawag na lang ng pulis yung batang testigo. Ipatawag ang nanay. So, Cheryl Andres, sigurado ako may ibang mga adult din na nakarinig doon. Cheryl Andres, magandang gabi. God bless. Ingat po kayo, Marmi. Tapos Johnny Bunagan, blatter mo agad, ma'am. At pag may mangyari sa iyo, pag managot yan, ay nagsabi. Tapos Cheryl Andres, lahat po sila nagsasabi, blatter mo. Sa gising ko talaga, huwag ipakita. Sana huwag ipakita. Problema lang, late na tayo na ipakita natin ang mukha ni Ma'am Marmi. Anyway, ang lahat niya, kahit ipakita niya mukha niyo, hindi kilala na rin siya. Yan ang problema dito. So, Frederick Iloro, good morning. Idol, Attorney Toto Kasing, mabuhay po kayo. Rogelio Kakatabado, watching from Los Angeles, California. Romel Bengson, naimbang bigat, kada kayo ang Dr. Engineer, Attorney Toto Kasing at Madam Principal, mabuhay po kayo. Keep safe always. Jupiter Pluto, maray na banggi po, Dr. Engineer Toto at kay Ma'am Marmi Bautista, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Fernie Pinto, Bunyog, okay, Jupiter Pluto, ipablatter mo po yan, ma'am. Sa pulis, yung banta sa iyo, ingat po kayo lagi. And God bless you. Gigi, huwag mo nang tanungin ng personal. Hindi, hanggang doon lang, hindi naman niya binigay pangalan ng anak niya. Okay lang. So, Pagaw Baker, good morning po, Dr. Engineer Toto. Madam Principal, kayo ang daan ng katotohanan. God bless you po. Keep safe. Tapos, Anthony Yubienko, good morning po. Japek 0925, good morning din.
another government scam, sabi ni Picture 925, because of political dynasty, one family show. O yun, may political dynasty na ng anak principal, ang kapatid principal, ang isang kapatid vice mayor, ang asawa ng kapatid ng vice mayor, mayor. So iyan po ang klase-klaseng mukha ng family dynasty sa ating iba-ibang lugar sa ating bayan sa Pilipinas. So maraming dinastiya. Ang pinakamalaking dinastiya ngayon si Duterte at saka si Marcos. Siguro sumusunod na naman, gumagawa naman si Villar, at si Tolpo humahabol, si Revilla, si Vilma Santos sa si Ralph Recto. Ang dami-dami na mga dynasty. Oh, si Jupiter Pluto, sa pilitan pala ang papaalis sa iyo, ma'am. Nakakagigil naman o sila nagigigil para sa iyo eh. Merian Yolanda Hernais, magandang gabi po, Dr. Toto at Ma'am Bautista. Kahit mapabalik sa pwesto si Mrs. Bautista, pag inita nila yon, mabuti pa na mga ibang bayan ka na. Sabi nila, maghanap ka ng ibang lugar na papagtrabahuan. Siguro naman, mas the best yon. Pwede ka namang lumipat sa Maynila kung malipatan kang pwesto dito sa Maynila as principal. Jupiter Pluto, maraming involved pala na tao ang nanggigipit sa iyo, ma'am. Kawawa naman po kayo. Sana hindi din halata yung boses. Fake 0925, this is another case of doing and being punished, doing right and being punished. O yun, marami talagang gumagawa ng tama at pinaparusahan. Isa na to si Ma'am Mermy Bautista. Tapos si Romel Bengson, sana po ma-apply ng Witness Protection Program. Pwede po, yan ang option natin. Pag-usapan natin ang Witness Protection Program na bibigyan ka ng escort ang gawin natin. Jupiter Pluto, pinagkaisahan na ka ma'am sa paggigipit sa iyo, pero sa sitwasyon ngayon, buong sambayan ng Pilipino naman ang kakampi mo. Oo, ang nangyari ka po, lamang na po siya at umiiyak na po ang mga kalaban niya. Kaya lang may mga banta na mag-i-erase. Tapos Jiggy Riarte, kahit malaki na ang kanilang sahod, di pa rin nabubusog. Sayang lang ang kanilang mga posisyon. Sila na mismo ang kumita sa kanilang, ang sumira sa kanilang sarili. So yan na muna at magandang gabi po. Magpaalam ka na sa ating mga supporters, Ma'am Marmy Bautista. Sana po, mga kasama, tulungan niyo po ako sa pagdasal na sana hanggang sa matapos ang laban ay buhay pa po ako at makayanan po ang lahat ng pagsubok at lahat ng dumarating na dagok po sa aking buhay. Para po matupad po natin ang ating ninanais na katotohanan na mailabas para mabigyan na tayo ng hustisya sa lahat na po ng husga at ng api po sa atin. Kasi kung hindi po tayo lalaban at hindi po natin sasabihin ng katotohanan, kawawa po ang mga susunod pang henerasyon na mga bata at mga empleyado sa Department of Education. Sana naway tulungan po ako ng poong may kapal na malampasan ko po lahat ito at matapos na sa madaling panahon po. Maraming salamat at magandang gabi po. Pagkadikta ang GCash mo kasi nangingi ng tulong na magpasa lang kahit magkano, kahit 500, kahit 100 sa iyo, na makatulong sa iyo para hindi ka maglalakad-lakad, maghanap-hanap ng mahiraman ng pera. Kasi baka matsambahan ka sa labas ng mga mag-i-erase sa iyo. So anong GCash number mo? Pakibanggit mo nga. 0925 po. 7800 691 po. 0925 7800 po. 7800 691 po. 691, tama? Opo. 925-780. Sige. So yan pinost ko na dito. Kung sino man na magpadala ng tulong kay Ma'am Marmy, pakipadala po sa kanyang GCash number na sinulat ko dyan. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga na pala. Okay.
na imbag nga bigat, mayap abak, maray na aga, maayong aga. Kita mo mga language natin, halos magkadikit-dikit lang, no? No po. So, sige. Yan lang muna tayo. Makabuhay ka, Ma'am Marmy Bautista. Mabuhay, mabuhay. Ipagdasal Maraming ka salamat po, sir. namin para manatiling safe ang iyong kalagayan. Okay. Maraming salamat po sa binigay mong impormasyon sa ngayon. Maraming salamat.